Kinsa sila atong ila-ilahon ug atong nga susuyhon. Kinsa siya, sila ang mga taong handang nga mo serbisyo. Kinsa sila atong ila-ilahon ug atong nga susuyhon. Kinsa siya, sila ang mga taong handang nga mo serbisyo. Kinsa sila atong ila-ilahon ug atong nga susuyhon. Kinsa siya, sila ang mga taong handang nga mo serbisyo. Kinsa sila atong ila-ilahon ug atong nga susuyhon. Mga ka-RN, kumusta og maayong adlaw kaninyong tanan? Kini na sabi inyong higala Waway Bilen makikauban kaninyo alang sa atong special nga edisyon dinhi sa atong programa sa Waway Speaks live simulcast 91.9 Radyo Natin FM Pagadian nga atong broadcast center mga ka-RN naa sa Barangay Tawagan Sur, Pagadian City, and of course karong adlaw gipangandoy sa grupo sa Waway Speaks nga makauban nagusa sa mga most empowered woman diri sa ato ang lugar o most awarded public servant sa ato ang pinalanggang lalawigan sa Zamboanga del Sur. I'm sure ang atong mga ka-RN very excited na sa ato ang mamahimong guest for today's episode because karong adlaw usa kini sa mga gihandom or most requested nga ato ang mamahimong guest human nga ato nga gilusad o gilaunch ang ato ang special election edition sa ato ang Waway Speaks sa atong programang Kinsa Siya. Of course, mga ka-RN, please help me welcome atong mga kauban for today's episode, Mayor Sweet Ciriles. Mayor, maayong adlaw. Maayong adlaw, and thank you for having me here sa imuhang program on Waway Speaks. Thank you po kay kabalo ko. Very busy ka, Mayora, but gihatagan pag minimum time. No problem. Okay. So of course, ato ang programa, Mayor, ako lang pasabot kay kini ato ang gi-design para sa pagpaila-ila sa ato ba kay so not only for election purposes but to know you better, being one of the most empowered women dili sa ato ang probinsya sa Zamboanga del Sur. Can we start now and let our ball roll? Magsugod na ta, Mayora. Yeah. And I'm pretty sure ang atong mga kaigsuunan excited na kay as we launch ang programa, nagamungutan na pwede si Mayor Sweet na ba ang sunod mong guest. Go wait for the time kay kabalo ko busy kay siya. This time magsugod ta, we'll talk about childhood memories. Siyempre magsugod ta kung asa gatubo gasugod si Mayor Sweet. Asa gagikan Sarmiento, right? Yes, tama po. Can we have that? So ako natawo sa Cebu, anak sa isa ka retired judge, isa pud ka negosyante ako ang mama. And then na ako'y childhood days nga akong gispend sa syudad, sa north side sa Cebu, kay akong mama taga Sugod, Cebu. And napo ko'y portion sa akong kinabuhi nga ning eskwela ko sa gawas sa nasod sa Houston, Texas. Asa ka ga high school and elementary? Ako ang grade 1 to 5 sa akong papa I stayed sa Talisay City, and then 6 to 7 sa Houston, Texas ko ning eskwela. And then katumangong time nga kinahanglan mi mo uli diri sa Pilipinas kay silver wedding anniversary sa ako ang uncle, mauto nga wala na akong gipabalik sa akong mama nga to sa States. Pero no? Years dito sa gawas Mayor? Actually, mga 3 years lang siya, and then after that, kada tuig na ko mo balik kay kung green card holder manggug ka, kinahanglan ka mo balik sa States every 6 months to 1 year. And so pag abot na ako dire, balik, mo to ni decide akong mama nga magpabili na lang ko kay naaraman siya dire, then ang akong papa manggod dili siya ganahan sa kinabuhi sa Amerika. So, preferred siya nga diri lang siya mo stay. So, I stayed there with my aunts and uncles, and then sa ako apong lolo o lola. And pagbalik na ako diri, sa atong panahon na wala pa siya
kanang ginatawag na to kanang grade 12. But sa Ah, diri sa Pilipinas, Mm. but dito sa gawas Nana. naa naman ni. So naami intermediate school which is grade 7 and 8 and then high school ang 9 to 12. Mo na siya system dito. So pagbalik na ko diri since wala man separate lahi man ang kanang ilang setup dito, na-accelerate ko diretso for third year high school. At the age of? At the age of 14, 15 man siguro. So, mas younger ka sa kaklase Mas nila. younger, yes, Mm-mm. because I think nag-graduate ko og high school at the age of 16, 17, I was first year college already. Mhm. So mo na siya. Those are my my asa gyud ko kagikanan. Gikan ko gyud og Cebu, taga Sugbo gyud ko. How do you Masayang dako. compare imong life? Although 3 years lang siya, pero ma-compare mo life outside and diri sa Pilipinas. What do you mean? Ang lisod man siya i-compare good at a very young age. Mhm. But ang kalahian lang siguro kung diri ka sa Pilipinas magdako nga bata ka atas i-compare nimo kung didto ka. Mhm. Diri sa Pilipinas kargado ato mga panahon na magsigi pa lang ni og dula. Yung magdula Yes. kanang kanumdum ba ko ganan ko magdulag Chinese garter, labay bula. Mhm. Kay I'm very kanang sporty gid ko nga tawo so ako Ayan. mga kadula halos puro lalaki. Mao di- Pag abot nimo sa States, lahi siya kay even at the young age nanay mga relationship and Hello. open na kay sila mo talk about mga virginity, mga ingon ana, and then bullying, daghag bullying no, especially if kanang minority ka like wala dili ka white no. So usually if naadto ka schools nga mas majority didto mga puti, Mhm. medyo lisod i-blend in no. Mhm. But I wasn't really having a hard time nga naka-blend in kasi siguro naalam ko yung mga friends niya. Ako naman isa ka Pilipino dito sa among eskwelahan at that time. Okay, so siguro in short anang mga panahon na ikaw na naging kay guts nga bahala pag kuan ko kanang sana Pinoy ko nasagol ko pero kanang lumalaban din naman ang Pinoy sa mga Oh. panahon. Siguro po because of why independent na gyud ko. Okay. Namang ko history nga my parents separated manggod sila when I was little pa. Okay. So na ako'y kuan nga during school days na ako gapuyo sa akong dad kay sa syudad man siya. Mhm. And then inika Friday ihatod lang ko sa terminal sa akong daddy. And then magsakay ra ko og bus at the very young age of 6 years old. Mhm. Sakay ko bus, musakay ko padulog uli sa akong mama which is about 1.5 to 2 hours. Mura siya pagadian uzamis. Mhm. Do you find it hard sa imong life ngayon nana? No, ang pinaka hard part lang siguro adtong growing up nga kanang separated homes imong mom and dad was kana sigurong during PTAs nga usahay ang amo rang Kana. yaya mo attend, amo ang auntie, and then during family day kana siya and during Christmas. Doon ka lang nakulangan. No? Diha lang, but other than that, we seem to have understood kung unsay amo ang situation. Pila mga siblings mo nagsuon? Kami lang ni attorney Okay. Joanne, kami lang duha. And then, nami half brothers duha and one half sister. Okay, so in short, kumbaga, diha gyud din yung nakita do nga ang hugot, kumbaga sa imong life pa lang sa pagkabata, diha grabe na imong pagka-independent. Yes. And you tend to be kanang very courageous ka kaning kon kay ka dako kayo ang imong kanang tinun-an ba nga kinahanglan magpapakabuhi taliwala nga imong kinabuhi nga naan. Yes. Dili siya the usual, dili the common nga kompleto ang family. Mhm. But you're happy with it. Yeah, of course. Okay, so let's move on. Mayora, no? Sa mga pagidaro, sa mga nasa imong mind at nga time nga, someday, you wanna be somebody. Sa mga time na, although separated ang imong parents, but kabalo ko sa mga bata pa, labi na sa imong independent, nag-eskwela sa layo, unsa gyud ang imong mga gusto di adto mga panahon na sa imong panahon na? Ever since grade 1 pa ko, if na mga kabatch na ko dire, pero di lang nato istorya atong edad. Sekreto na siya. Uso pa kayo sa atong panahon adto ang katong autograph. Nindom ka ato, autograph tong gagmay kayo nga colorful kaayong gagmay nga notebook. Nga imong ipahulam sa imong classmate para papirmahan nimo, di ba?
So, every time mo answer ko ato, ang akong ambition is really I wanted to be a doctor. That is why ang akong pre-med is medtech. And never gid siya na change. Mo gina siya akong pangandoy since bata pa ko hangtod nag-college na lang to. Pero usahay lagi kanang naatay mga decisions na dili na to ang turn of events. I got married at a very young age, diba? I was married at the age of 18. So wala na ko nahuman ang akong wala na ko nahuman akong pre-med dayon. I was third year at that time, so I have to stop for a year. Kay mga anak ko, and then I have to tend to my eldest child. But then I decided to go back to school. Nagihuman ako siya. Antod na human ko. Nawala na Saan school ba yan? sa Trinity University of Asia sa Manila. Okay. It's dool siya sa St. Luke's. Ang St. Luke's actually ang iyahang medicine na kanang murag ang department niya for medicine is St. Luke's, no. So ning graduate ko didto after I got married and after I gave birth to my eldest child until nahuman ko. But then I decided na dili na lang mag-pursue sa pagka-doktor kay maumagod po na isa sa advocacy na kuway na that's why I am really campaigning for teenage pregnancy awareness, early marriages kay baumagod ta nga unsa ka malimit na lang ang opportunity sa isa ka babae. Kay once magka-anak manggod ta, we tend to give everything to our kids. Bahala nagdili na matuman ng atong pangandoy. So that is why nag-campaign gyud ko nga as much as possible kanang we have to be fully informed on sex education, on the risk of teenage pregnancies, the effect on us, and early marriages as well. So dako kay siya kuan. So muna siyang isa sa nga issues nga dul kay sa kong kasing-kasing because that's what I went through. Now, but Mayor, you were top 2 sa medtech. Yes. May regrets? Regrets on what? Regrets na, I mean, syempre, medtech ka na and then apparently, sama sa bugi kay ingom na dyan, naputol, tugod kay. Wala ako nag-regret. Then wala po ko nagdahom nga mag-board top notcher ko. Okay. So, at that time, I was, I think I was pregnant. No, I just recently gave birth to my that's 2004. Ako ang ikaduha nga anak. So I went through review sa ako ang nga buros ko adtong panahon na. So never ko nag-expect na ma-board top notcher ko. Yeah, that's all over the Philippines, ha? Yes. Knowing. Oh, so meaning to say, wala gid mo nagamit. Wala gid siya nagamit na kuay kay kuan man. Una I volunteered sa medical center, sa laboratory. And then I volunteered sa Mindero Hospital before. And then I applied for a kanang lateral entry sa PNP. Kay isa po na sa akong damgumanggod nga soko kanang inana ba. Kay fan man ko sa criminal minds, kanang CSI nga mga salida. So ni-apply ko and then I was called really after a week nga mag-apply to undergo training. But then gi-refer na ko kay mom and then yana man gud siya na ayaw na lang kay wala po'y modala sa mga negosyo diri kasi they were in politics. So tong wala na lang pug ko ni kuha adto nagnegosyo na lang. Usa imo ang gibati adto do kanang murag ginahana unta ako nga magpadayon pero di naman pud pwede. I don't know. Ay dili man pud ko tawo nga kuan kaning way dili ko the type of person that I regret on my decisions. Giver lang pug. Yeah, usually ako ang ginahimo I just appreciate unsay naa sa ako. What's in front of me. Do you think it's also better? Yeah, I think so. For your mental health, para hindi ka mag-stress out. Kasi you cannot really do anything about the decisions you've done na hindi mo ma-undone na ba siya. What you can do is just to look forward. Kaya na may tao nga, mangluod na yun.
Oo, pagkahuman kuan na dayon, mag-rebeldes ka og galingon kay wala matuman ang iyang gusto. But not you. So far, wala ra So pod. far, yeah, kita ko naman, happy ka naman. Alright, upanayon ko, kaya nagis ko ito regarding sa imong mga kids, balikan sa natin imong husband. Mhm. Kagamay lang kaayo nga kanang information regarding usually yung pag-met ni Vice Governor former Ace Reyes. Okay, kay Ace, nag-introduce na ako sa iyaha si Golda. Si Golda ang younger sister ni Ate Ilang-Ilang. Ah, yeah. oo. Okay. Barkada na ako siya sa college, sa Veles that time. Mhm. Veles College sa Cebu. Barkada Minduha. And then, DNR secretary si Boss Tony that time. And then si Ace muuban sa iyaha kung naa siya adto sa Cebu. Mhm. And one of the events nga gi-attendan ni Boss, naa siya dito. And then we had dinner with Golda. So napaila-ila. Okay. So we were friends for a year. Okay. Kanang sursurag cellphone, Mhm. tilibabad, Mhm. no? Until naging kami. Mhm. So mao nay amo ang Pila ka story. years ba na naging kayo bago ikasal? No, dali ra kaayo. Remember, I got married Oo nga. very early. Mm-mm. Mga 1 year time ra gid pod why. Mm-mm. So mubo ra kay ang duration nga time we also got married. Okay, I remember you were one of the most talked about weddings sa tibuok kuan sa Buanga del Sur sa Pilipinas sa inyong nga wedding. Yes, kay naa si former President GMA. Yeah, tinuod niya, grabe. Kumbaga, syempre of course, knowing kabalo na kadaan nga ang si Ace is a politician tanan ang iyang family. No, at first, ang ako lang ni Balaan is the yahang dad is the secretary of DNR at that Mhm. time. Yeah. And then of course, we were talking when we became friends na nastorya na po na. Mhm. But I don't really know kung unsay history diri sa iyang family. I didn't even ask for it also. Okay, paintriga lang ko gamay unsay ginahan nimo ni Ace niya. Kumbaga nahulog ang imong loob sa iya. I think kibalo mo tanan kay inguna na siya mong post sa social media. Tama. Like nagid siya sense of humor bisag unsa pa ka seryoso sa Tinuod. kuan or maanagog ko nga sana all na lang ni siya murag unsa yun siya problema sa kalibutan. She always makes you laugh. Yes, naagid siya sense of humor mo ginaiyahang ihapong talent. That is why. Sulungan ako sa Mayor Ace po. Alright, sige. Mangumusta po ni mo Mayor as a mother sa imong mga kids. Tulogod na sila, no? Mhm. So, yun mo pag-raise up. I know you were busy also kay murag gitagaan po kag mga tahas sa family. Actually, honestly, as a mother ko maingon ka, nagi times na magilty ko. Why? Because like there are times also that I missed some of the growing moments of my children Okay. because I am very busy. But as much as possible, ako silang ginastoryahan. Munang usay na itong gagmay pa na sila nga kapoy na kay kainig uli ni mo sa balay. Nya gusto pag yun makig-istorya. Tama. Kaya mga bata gagmay pa, magkanahan makig-istorya o kanang gabi na, nya kapoy na kay ka. So I wish nga there were more time nga gihatag para sa ako para maistorya na ako sila that long, no? Mhm. And another thing is I don't really pressure my children. Like there are parents na mo pressure sila sa ilang mga bata in terms of academics nga gusto nila nga mag-top, mag-honor. Ako, I don't force my children that, but my children are very competitive, especially the girls, in which I see it nga dili po siya maayo, especially for the mental health kasi they pressure themselves. But ako silang gingnan nga mas maayo og kana bang dili lang na ninyo lantawon kasi in the end ang pinaka-importante manggod sa atong career life after our school life is really your skills and attitude. It's not really your grades. Although pwede nimo siya ibandera, but it's not something that is applicable in your work on a daily basis. And they open up to me, muralag mga barkada na ko kay I was young. So right now their Bata pa si Tantan Mami. is 23, Mhm. Tonton is 20, Tintin is 15, and Thor is 12. So mura-mura na lang ni ani kuan. Mga Mga circle isuon. of friends. But there are times na medyo hindi po kasi sila ma-open kaya kasi masuko ko, may nana, Were you strict in raising them? I'm not really strict, but they see it na medyo stricta daw ko. Pero dili man sa ako sa akong side. I mean, I compare to other parents, dili pud ko ana siguro ka. So kay di man ako sila bawalan mo lakaw, and I respect their decisions. Then
kuan pud kay na sila free, they can do anything they want, like mo travel sila, okay ra gid kaayo na ako. Okay, sinyas na ako. Anyway, mga ka-RN, later on, no, after sa atong break, kadiyot lang kayo nga break, Mayora, we will be talking about your Abante tagamay kay kabalo ko gamay ra pud nga to oras. Atong paminawon ang pagsulod nimo sa politics. No? Okay. Kay makaingon naman yung mga tao, asawa ni Vice Governor, kuan naman na siya housewife. Mo una dungog na mo sa unang panahon, but now this time mga taong mga kaigsoon, sabi na sa atong mga viewers, mga ka-RN, let us get to know more sweet sa iyang pag-entra, pagsulod sa natad na sa politika. After we have some commercial break, stand by. Sinsa siya, sila ang mga taong handang nga mo serbisyo. Kinsa sila, atong ila-ilahon ug atong nga susihon. And we're back mga ka-RN din gyapon so Huawei Speaks sa atong special election edition sa atong kinsa siya. Of course, amo sa giawag atong mga kaigsuunan. Labi na sa atong mga listeners sa 91.9 Radyo Natin FM Pagadian. So stay tuned gyapon sa ato ang Pagadian Shining Star. Medyo lang na-delay gamay kay among area dito sa tawagan sa medyo hina ang connectivity sa internet. So hopefully ma-upgrade na dito para tuloy-tuloy among programa. Because we are catering mga local artists no sa ato ang lalawigan sa Zamboanga do and especially Pagadian City. Kadtong mga daing mga compositions na mga covers, we will cater that para sa ato programang Pagadian Shining Star kay para naapod sila avenue nga makapagawa sila mga talents kay ang uban medyo sobra pod ang ilang talent pero wala sila kapakitaan. So among gi-open ng doors for them. Anyway, inyo mabati madungog at sa ato ang Saturday every alas 11 hangtod sa alauna sa Radyo Natin FM Pagadian. Moving forward mga ka-RN to our second part sa ato ang programa. Mayora, din ta medyo abante na to paspas gamay kay daghan kaayong gusto mangutana pero limitado ang ato ang ipangutana kay katurang mga pinaka-importante o nga gusto mahibalan sa ato mga kaigsuunan. How did Mayora entered politics? And then ipangutana is was it your will na mosulod sa politics or you were just given no choice? It's because ang imong husband is na sa politics na? Okay. It wasn't really my choice to join politics. But however, public service is always, I always do public service by heart. Kaya for the longest time, I will tell the youth, no, mostly sa mga kabataan, that I've been a volunteer since bata pa ko, since high school pa. And I've been visiting different communities ever since. So service to the people is really nothing new to me. However, politics is different because the political environment that we have in the country is a different picture of public service. So wala ko'y choice kay tungod ang akong bana mayor and kailangan ko mudagan. But imo po willfully imo ra po gidawat. Yes, of course. Okay. So kani karong pagsulod nimo sa una nimong kuan gisulod sa Malinaw diretso. Yes. Mayor diretso. Yes. How did you handle the Malinaw in all aspects from personnel, financial administration, legislative side and implementing the government programs, especially new sa paglingkod sa atong paggobyerno but not new to public service? Pero sa pagsuod sa ato ang rendas pangagamhanan. I think ang pinakauna siguro ana kay pagsulod nako tungod sa kagamay sa ira sa gobyerno nga gamay kayo og budget ang dumalinaw. Kinahanglan gyud nga una kung unsaon ako paggamit sa resources efficiently and effectively. And if we talk about resources, we're not just talking here of kwarta. We have to talk also about human resources. But pasabot ang mga tao, empleyado. Kaya ang komposisyon manggod sa ira nato sa gobyerno, 45 or 55% of that goes to the salaries and wages of the personnel. And karamihan, sorry to say, but daghan manggod sa ato nga nang empleyado o gobyerno karon nga wala na maximize ang ilahang pagkatrabahante sa gobyerno because some of them were hired as political accommodation. Yun. So, kinahanglan, other than prioritizing
what is the needed projects for the proper intervention sa himuon nimo sa imong munisipyo. Importante pud kaayo nga empower nimo ang imong mga empleyado. Kay dili mahimo bugat kayong trabaho ikaw ra. So gasugod ka mismo sa imong mga empleyado nga. Yes. So mag-istoryahan ay i-conduct og mga workshop, and then kinahanglan ipasabot sa ilaha kung asa imong direksyon. Kay para mas makasabot sila asa sila dapita mo-contribute. And sometimes lisod gyud pud kaayo kay labi nag ingon sila old habits is so hard to break. Naandan di kinahanglan mag-usap. May lang untag good old habits na po'y bad ra bagyod. Bad habits is so hard to break. So nagiuban nga magpabilin ra gyapon ngayon. So of course you need to have like unsaon man nimo ang sanctions, penalties. Kung di gyud makaya sa motivations, dili gyud makaya sa pag retraining of minds, kinahanglan gid sila nga tagaag sanctions, penalties. So ako nagi ko executive order 8 sa amo ang munisipyo. Bawal nang magsigig lakaw-lakaw. Ayun. Ka pangitaon gid na namo nami monitoring, although nay makalagpas pero at least magbantay na pud sila. And then karon ako munisipyo sa Dumalinaw wala naman may utang. So when I started, dako siya utang, dako siya mawala sa akong economic development fund. And then ang panggobyerno, dili lang siya tamon sa mga nagtrabaho sa gobyerno. It is also good to mobilize your own people. Okay. Kay para na participatory form of government. But pasabot, dili tanang decision, dili tanang implementation, kami lang ang naglingkod sa gobyerno ang muhimo. In which dako pud kay siya tabang, kay other than natabangan ka in terms of human resources, natabangan pa ka kung saan pag-identify sa imong problem. And at the same time, you get to empower your people, in which it's a goal for me or a dream for me nga, pag mawala na ako sa munisipyo sa Dumalinaw, akong gibiyaan nga mga empleyado, makabalo na sila mo padagan. Actually, karon medyo gaan-gaan na ako ang trabaho. Kay kargado sa akong mga staff, not just the head of offices, pati yung mga focal na ako. Tagaan na nimog instruction, they can formulate ang angay nilang himuon, then igo na lang ko mag-check kung, or mag-inputs kung paunsa siya i-improve or i-change. Mayora, do you often go to the barangays? Yes, yes. I often go to the different barangays. In a week time, siguro may katulo, kaupat, katulo mo, munaog jud ko. And then I really talk, especially sa mga different sectors, mga kabatanunan. Okay, kay mostly kasagaran sa mga ikaw, basta ang mayor mostly patalag sa rado kung maglag barangay gawas kung panahon na og ting kampanya. I often saw you lamin sa mga kuan, mga taga barangay nga nagapost ay naglaag ilang mayor dito. So makita gid kayo. Going through sa ato ang mga awards, no? Padayon na to daghang achievements ang lungsod sa Dumalinaw. Grabe ka daghang, especially ang Seal of Good Local Governance, SGLG. Usa ni sa mga nagpamatuod nga maayo ang pagdumala ilawom sa imong administrasyon, Mayora. What's the biggest secret under your command nga nakapot kining sunod-sunod nga awards and recognitions sa Dumalinaw? Ako na siyang gistorya sa one of our press conference why ako religing akong gilatad ang ako po ni siyang gi-share kay I was invited to speak sa one of the activities of the DILG on the sharing of good practices. So una is really the prioritization, like paunsa nimo pag unsa may angay nimong punduhan nga funds, and then ikaduha is people. Who are the right people you need to work with that can help you? And then lastly, it's really working for a purpose. Mo gyud na siya pinaka-importante. And not just you working for the purpose, it has to be the team. And with SGLG kasi mo nang nindot pud siya nga kanang gihimo sa DILG. Kay guided me sa among pangtrabahoon, especially with the funds utilization. So the 5% of gender and development funds, the 1% that goes for the children and Children's Protection Council, for the 1% that goes to the senior citizen, the PWD, and then the 20% development fund and the 5% the disaster fund. Kung paunsahon na mo siya paggamit. And then naami mechanics naghimo na mo nga nami focal persons. Kay ang SGLG manggod is 10 areas of governance. So ginatanaw na mo siya youth, education, tourism,
financial management, disaster area, environment, taga na siya. So, gibutangan ako siya tag sa katawo nga, mulantaw ana. Okay. Kung how are we implementing the programs. Also, we do a quarterly assessment. Based sa ila mga programa nga gipasa, ipalantaw na mo sa ilaha kung before every flag raising, I keep on reminding them to see your programs, your PPAs, kung asa na mo karon, because the quarter is about to end. So, gina-check na mo siya, ng HR po na mo nag-assess po sa ilahang mga performance. Sakto ang ilahang monitoring, and at the same time, ikaw mismo, personally, lantaw, nag-look into sa mga panghitabo sa tanan ng mga areas. Really perfect. Why? Because there's so many things to do at very limited time. But then again, akong ihatagod ang importance of working the right people that will help you with how you get things done. Implementing programs sa gobyerno, Mayora, was there also times nga na mga programa sa gobyerno nga dili ka uyon, but you have to implement? Oh, yeah. Especially coming from the national government. That's why na ako'y mga panahon nga makaana ko nga nindot tong panahon ni Justy Robredo of the bottoms up. Katong gikan sa ubos mismo mo kuan ang communities kung unsay ilang panginahanglanon para sila ang mopasa padung namo din padung sa nasyonal para dili masayang ang intervention. For example, taganti ka ning hatag ang let's say Department of Agriculture og seeds. Pero tanahon na naghatag sila og seeds na humana ang planting. Kano sa pa ang next cropping. So why kaso kung ang next cropping is after 3 months? What if beyond that? So night times nga nahatagan mi og seeds nga pila ra ka buok ang nanubo. Ang pangutana pilay budget gihatag sa gobyerno adto. There was another time we were given this sea bass kaning kind of isda nga kuan di gyud nako dawaton kay kanang di ko mo dawat ani kay mga mangingisda wa kaila. Wa pud mi kabaloon sa management ani. Wa gani sila kaila unsa ning sea bass. But then again, they insisted nga ihatag siya. So kaya akong gidawat. So, as expected, 99% namatay. So, yeah. Diba? And how much did the government budget na gihatag para adto? Napunta lang sa sayang. And the dole-out system that we have. Diba? The dole-out system that we have, there's nothing wrong na atong tabangan itong mga tao na ito nga nanginahanglan yun. But unfortunately, wala siya gigamit sa sakto. Diba? Dili ang poorest of the poor ang nakadawat. And then selective pud siya in which makaingon ka misplaced social welfare development programs. So and then unsay gibuhat sa national government as to intervene ang pag-abuso sa paggamit aning mga social development programs, mga commonly known as ayuda. Wala pud sila gihimo. Diba unta? Dole-out lang talaga. Unta ang kanang mga agencies ng inana para magpabili ng ilahabang dugong. Mo intervene sila kung giabusar na gigamit na sa politiko, nganong dili man mo intervene. Nganong pasagdan man mininyo. Nga lain-lain man tag mandato. Kamo, you have your own mandates. Kami na nilaing mandates. Nganong magpadala man mo sa istorya na mo sa inyo ha? The local chief executives, nagpasaka na mag-complaint regarding ano ng mga instances? Yes, nagpasaka na mi ana, nagkatong recently sa Cagayan de Oro, nga gihimo na mong consultative. Puro ingon ana ang complaints, diba? But I don't think na nagpadala og memo nga unsaon siya pag-release, bawal na. But then we're still seeing na there are politicians violating it, diba? So muna nga, dapat unta, those are the things na dili na ko ganahan nga mga programa pud sa gobyerno nga imbis makatabang sa moto kadaot. Gawas ana kadugang og katapol sa mga tao. Gawas lang sa tapol, utang nato na. We're at 16 trillion karon, di ba? I mean, kanusa pa man nato mabayaran. And hopefully change will come. Ato alang nga kuanan nga hopefully madungog ang mga gipasag-at ng mga local chief executives nga unay problema karon. I don't know kung anong wala matagi og pagtagad. And anyway, dili man sayop ang pagtabang. Sayop lang siguro ang pamaagi sa pagtabang. Okay, Mayora, daghan kay kaghimo sa imong kinabuhi. Things to be done as chief executive sa lungsod. Kumusta imong time management? You still have time to rest? I still have time to rest, but recently wala na. Kinuna. Yeah. Before I
I really multitask man yun, tramanti man yun ko nga tao. Way back December of 2012, I went through depression that I did not even know. So, it was because of too much workload na nag-anxiety ko, and then in the middle of the night, mumata ko, magpalpitate ko, na di ko kaginhawa da yun. Mahadlok na ko nga matulog og balik, kaya basin niya di na ko kamata. And I went through that for more than a year. And I went to different doctors, and then a friend of mine told me that, why don't you try yoga? Why don't you try scuba diving? So I did, because it's a mind sport. So it's something na makakat out sa anxiety. Kaya anxiety makatrigger because of overthinking. Daghan kay kagipanghuna-huna mga butang nga wala pa gyud nahitabo nga ambot lang pug kag mahitabo ba pug kaha. And then of course, your thoughts become things. Mamong daw na, your thoughts become things. So whatever your kana bang unsay imong gisulod sa imong una nga nagpuno kag kaguol, worries and everything, mo reflect siya sa imong lawas. So mo na siya, it's scientifically backed up. When you get up in the morning and say I am tired, your body will really respond that you're tired. So mo na siya nahitabo, and then I took the different mind sports to parang ma-divert tanan ang akong mind sa sige trabaho siguro na bisag unsa. So mo na to imong pamaagi. Mo na to pamaagi, so I like to do nature walking, I do yoga, I do scuba diving. I like farming, mo na yung mga hilig na ako, mo na yung mga nakatira ako sa farm. Ayun. And also, yung recently mong gipost, grabe nakapasana all lang, imong surfing sa Siargao. Yes, nag-surfing. Hobby mo rin yan, hobby mo rin. It's not really a hobby, but I've done surfing like 6 times, but tried lang. So, tried lang siya, and then, but I don't know if I want to make it an hobby. It's a very demanding sport. Kapoy kayo, gawas lang manglagom ka. Muitom ka ba? Muitom ka, kayo will be waiting for the right wave to ride. So, mag-atang ka dito unsa man nga balod akong sakyan. Ay, niya, init kayo sa tanan. Kaya, sakit po siya sa dire, kanang magpamaol. Demanding kayang sports. So, muna mga surfers, nindot kay sila glawas. That is why. Si BJ is baka ng kuan, kaya supportive sa imong mga hobbies. Like, kumbaga, kinsa po ito yung bana, magkakita ako sa auto, tuwa sa dagat. Wala man po siya gareklamuan na, although different mig interest kay dili man po siya outdoor nga tao. So, dili siya tiguyog sa imo, like, dili kayo siya outdoor na tao, more lang siya. He likes music, mayon ana. Introvert siya, mas extrovert mangugo. So dili siya kan, but he doesn't mind me doing all those stuff. Yeah, importante malipayon mo sa lain-lain man ang inyong mga interest. Gusto. Suportahan pa rin. By not kuan kanang dili na lang nimo kanang pakgangon ug sa iyang gusto. All right. So, aside kaning mga hobbies and skills ni Mayora, usap pod sa mga ginabantayan, ginalantaw sa atong mga gigsuonan, kaning paglungsad nimo sa imong one sweet day. May time ka pa pala sa social media. Okay? But although kaning nga programa, even me, I'm a follower of it, daghang mga pagtulunan, daghang mga learnings nga atong nakuha dito. Asa ka nagakuha og hugot sa kinabuhi nga kanang ka ikang ma-share sa ato ang mga kaigsuonan sa social media? Ano man gud na siya, when I started my page after the 2019 elections, somebody told me na di man gid ko tig-share why og kanang mga ginabuhat nako good. So kanang mga different outreach nako sa mga bukid. Wag gid na nako siya gi-share. And then a friend of mine told me that kanang how will you able to reach people kung dili nimo siya di ka maghimo og page, di nimo siya ibutang sa social media. So napod siya point. So when I started my page, gusto ra gid unta to nako nga about work lang siya. But then again, based on experience and studies, murag nakita nako nga Filipinos are visual. Visual kay sila. Dili sila mo paminsan-minsan lang sila mo basag caption, but they're really into the picture. True. So when I first posted many photos about my work, I only get likes nga kanang pailag makaabot 100. So sulayan nako, ingon ko sulayan daw nako og post ang akong dagway, kanang gwapa jud ko. And for the first time nakaabot og 1,000 ang akong likes. So akong ginaw naning ko I need to build up my page first before kung
mo himo sa akong advocacy. Okay. Kay sayang man nga maghimo kog advocacy nga gamay ra ang tawong ma-reach. Pero personally, ikaw lang mismo. Yes, ako lang. Wala kay mga nagtabag nimo. Okay. Wala. Okay. So over time nakita na nako ang trend sa tao kung paunsa siya mag-react. So of course, I want them to see na how you need to take care of yourself. So, ang mga pundasyon lang gid sa akong mga programa is really based on my experience. First, I have on teenage pregnancies, on early marriages, because I went through that. Yeah. And dili ko gusto nga maudlot ang imong pangandoy because you went through the same mistakes as I did. And then, I went through depression. I survived depression. And a lot of young men and women right now are struggling with depression. So, dili pwede nga you end depression there. I mean, you can fight depression. That's why I have to say all that, no? So, and then we have different challenges. Tananta, di ba? Madato man ko, mapobre man ka, unsa may status ito, babae man ka, lalaki man ko, di ba? Tananta na ay ipang-agian. But the thing is, nobody's talking about it. Correct. Wala because in our country, we normalize talking about other people. Kana bang makigistorya ka sa tao, not because you want to listen, but really para na kay istorya na pud sa laing tao. Tabian kayo pa. Marites lang. O, kana, marites ba siya? And not helpful at all. Okay. Dili siya helpful for me. So that's why I want to change it and normalize na it's okay to talk about things. Diba? It's okay nga i-share nimo ang unsay mong giagian. That is nothing to be embarrassed about. These people na imong gina-interview, Mayor, are they reaching out to you or kamo ang nangita sa ilaha? Kami jud ang nangita sa ilaha. Okay. Kami ang nangita, but katong recent one nga nag-cut sa akong katong about drugs gani na maligya siya og drugs. Nag-reach out to siya and then kuan nang gid kay to ikaduha na to siya, then ang isa ang permiro adto kay na wag ni anhi gyud siya from Ipil, I think to siya dayon. Pag-abot diri kay nadakpan siya kay na aman na siya warrant of arrest. Yeah, kato ganing ikaduha na akong interview kato siya kay paggawas pud niya sa video kay nanawag na pud dayon ang mga pulis kay magawasay na pud iyang warrant of arrest. No niya kanang sad kaayo siya nga pamalandungon ba nga kung kanus apa nagbagong buhay ang isa ka tawo, ma-end ra pud didto kay na prison na pud siya. So, muna siya yung mga butang we have to normalize talking. Kasi kato siya, nga nun abot mga kaya, ako'y ka-istorya sa among balay. Dito ko ka-istorya sa akong friends, napunta na lang ko bisag asa-asa. 12 years old, 15 years old, at a very young age. Wala pa'y sakto nga decision, wala sakto nga guidance. So, napunta siya dito. And sayang kaayo. Actually, lami kayo siya paminaw no nga, kanang naay program nga ingon na ba nga makapaminaw. At the same time, makatabang pug ka sa ilaha o dili pud ang tanan maayo og ending. Pero at least katong mga nakadungog nakapangita na po sila learnings from the program. And hopefully once they told sa atong mga kaigsuunan basin og na po sila gusto nga i-share sa imo pohon, they can reach out the page. Yeah, sure, no problem. Yeah. Okay, kabalo ko daghang mga lain-lain classes sa mga social media, lain-lain mga presentation, but actually I am also fan of kanang unsay ako makuha ko mulantaw ko ana. So that is why I'm following the ones you did. Thank you so much. All right, so later on mga ka-RN, nagkadako na po ng numerong nang ipatubang sa ako on the last part sa ato ang pagbalik sa ato ang programa nga Kinsa Siya sa ato ang mga ka-RN nga kanunay nga nagalantaw sa ato ang Waway Speaks, the first podcast diri sa ato ang locality. And of course, live sa Muka sa 91.9 Radyo Natin FM Pagadian. At balikan si Mayor Onya sa iyang mga views and opinions sa uban natong magaresgutan human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Kinsa siya, sila ang mga taong nandang nga mo serbisyo. Kinsa sila, atong ila-ilahon ug atong nga susihon.
Yes, and we're back mga ka-RN diri gihapon sa Waway Speaks. Of course, kauban gihapon ang most requested niyo nga mamay mo nga guest sa akong episode sa Kinsa Siya, Mayora Sweet. Ayan, of course, this is going to be our last part sa to ang question and answer portion. Pero hopefully, kay busy naman siya sa maabot ng mga panahon. Higayon na nagyapon na mo nga makaduol gyapon mi maka-interview niyo pohon. Ha, pohon. Alright, so sabi nakasabot mi sa kinabuhi, labi na padulong na ang campaign period. So di na kay mag-touch og kanang medyo busy na ni sila kaayo. They're into some kuan na kanang lain nga mga sanay schedules. So anyway, magkita-kita naman ta. This is small world na kaayo. Let's go in para sa ato ang mga uban pa ng mga pangutana labi na sa ato ang baruganan sa mga hilisgutanan. Mayora, kabalo ko, dako kayong kausaban karon sa ato ang panggobyerno politics as well. Seeing sa unang panahon o karon sa inyo nga generation, actually sa atong generation, kumusta ang nakita nimo? Unsay pananaw nimo sa ato ang governance and politics now and before? Now I'm starting to see change. Okay. Especially coming from the youth sector, in which nakahatag na kog hope nga tinuod gid ang giingon ni Rizal nga ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Okay. And maayon ta nga mas ma-strengthen pa sila, and mas ma-educate pa gid sila para they can contribute more for the change of the traditional politics that's been running the system of our government for the longest time. Do you believe mawala ra gini sa maabot nga panahon? I've also asked the same question and I got the same answer. Not in our lifetime, but we need to step up. To step up so that we can see the change in our lifetime and let them experience it in their lifetime. Using the new technology karon, lahi ang sistema sa pamulitika tungod kay sa unang panahon, face to face, house to house, one by one mo ginadto. Karon ang mga sistema karon is to social media, gamit ang uban nga mga applications, new technologies. Advantage or disadvantage in terms of politics? Both advantage and disadvantage. Okay. Advantage is daghan kag ma-reach in the period of time that you are given. Daghan ka og ways kung saan nimo pagpasabot ang mga tawo. Daghan ang pwede mo pasabot, but pasabot dili lang ang politiko nga mudagan ang pwede mo pasabot sa tawo nga paunsa siya butuhon unsa iyang programa. Anybody can say a thing, anybody can post unsa man sayaw man, kanta man or balak man, paunsang pamaagi, anybody can do it, and which is good. Disadvantage in the sense of disinformation. Yun. Yan. Di nato kapugnan. The presence of troll who gives wrong information. The presence of the bad media. Na ang plano lang yun po, dili mo hatag og saktong information para lang yun to discredit someone, to ruin someone's reputation, or to give a beautiful facade on someone who's really ugly. So, mo na po siya nakamaot karon ang the social media as a platform for campaigning. Nevertheless, ang atong mga kaigsoon kasabot naman po siguro, makita mo po siguro sa the way they present sa ilahang mga post kung angay katuuhan or dili. So hopefully ang atong mga kaigsoon na medyo kuan na taas ag kanang lantip ng pangutok regarding anang mga misinformation also and fake news. Kinahanglan gid pod magkaton. Mayora, mostly leading the highest post sa government kasagaran mga lalaki, no? Karong nga panahon na din tumalilong ang women, ang mga kababayan karon ang medyo naana sa tag-as pod ng mga posisyon sa atong paggobyerno. What do you think is the edge sa mga women leaders sa naa sa atong gobyerno karon kumpara sa mga kalalakinan? Di po kumakaingon og edge no. Ang ako lang yung maistorya nga if only we can lead kana bang that's a late term the feminist form of government kasi dili man daw tanang babayi nag-fight pod for women agenda, for the welfare of children. And dili pud tanang lalaki nga iyaha pong programa puro ra pud infrastructure. Subot pasabot lalaki man ka or babayi ka,
if you're really doing programs that will cover all ages, all sexes, for the growth of everyone. Doesn't matter if you're lalaki or babae. Depende na siguro. Pero kung mayon kag edge, siguro because ang babae can multitask. Ingon daw sila nga may superpower sa bae. Physiologically speaking. Yeah. Ang lalaki man is very focused while women can really multitask. Another thing is probably because I can say it here in our country, but sa laing country basig dili sila mudawat, no? Tungod sa atong pagkainahan, kana bang atong gihuna-huna dili lang isa ka butang. So for example, lang isa ka inahan wala lang siya gahuna-huna nga ako magluto ra. 'Di ba? Kung pwede akong himuon magluto, maglimpyo, maglaba, dunganon, magpakaon sa akong mga anak, mag-tutor sa akong anak. It's the same pod for women in governance. Women in governance who are also inana ang panglantaw. Yes. Subot pasabot, kung mahimo kong programa, dili ko maghimog programa para lang sa kabatunon-unan. Di ko maghimog programa para lang sa lalaki, women. I have to make programs, senior citizen, PWD, any programs that is for beneficial for everyone, for everyone's growth and success, and the progress, diba? Kaya dingon bitaw sila, the smallest unit nato sa gobyerno is the family. Correct. So we have to start on that smallest unit kung paunsa siya nga moasenso para moasenso ang kinatibukan. Dino na. But ako, I am into women gyapon, babae man gud ko no. Bahala na mga sa lalaki. Sweden man gud dili sila mosugot nga ingon ana imuhang tubag kay tungod ang ilahang mga lalaki didto mobantay man gud sila bata, moduklik motuklod og stroller. Ilag yung ginormalize nga ang lalaki maghimo pud og trabaho sa babae. In which wala pa man diri sa ato. But so kung if you're asking me that question in the setting of our country, I would say ang edge isa ka babae because of kanang iyahang kana bang natural niya nga pagkainahan. Tama. Yan. Muna anyway, sa mga lalaki makasuway ra man putay na lalaki kung pananglitan ang asawa mas isog gud sa sabana. Pero mostly murag makawala do kuno ka kapag kalalaki ang kanang sugo-sugoon sa trabahong pambabae. Kawala sa macho. I don't know, pero murag okay. Ilahara nang una-una. Ang laba Anyway, moving forward no, you are now mayor aspiring for the highest position in our province and hoping ang atoang probinsya sa Zamboanga del Sur natay maayong mga panglantaw sa maabot. What would you like to see Zamboanga del Sur in the next 5 to 10 years? Of course, I don't want to see Zamboanga del Sur as part of the top 10 poorest province of Mindanao. I would like to see it as a progressive province, not just in terms of infrastructure, but also in terms of its people. I would like to see it boom in terms of tourism and industries so that people will have jobs, will have employment, for us to show unsa kanindot ang Zamboanga del Sur. But at the same time, I also want empowered citizens that knows the responsibility on how to respect one another and of course our environment. And I would want to see a province na maedukar ang tanang kabataan, mga bata, access to quality education, not just muskwela, quality education nga pag mahuman siya muskwela, confident and competitive. That's really, it's not in a 5-year time, but I really wish to see Zamboanga del Sur that. And with healthcare services accessible to people. But pasabot dili nang mamatay tawa takibalo kung unsa atong sakit. Dili nang maglisod tag pa ospital kay wala tay kwarta. Dili nang magbago tag binayad sa atong utang kay tungod na ospital. And I want to really erase that picture in this province. Mayor, isingit na ko gamay nga pangutana, although wala na ko din sa kuan sa script. Sulod na ko sa una-una. The Cirillises have been in the political arena for how many decades? Nahisgutan nila nga ikaw ang mobalik sa apelyadong Cirillas sa politika. How would you stand to ito sa imuhang paghunahunana? It's an honor to have that comment. Why no? Kasi ako,
Although a lot of people talk so many bad things about my father-in-law, nga isog, anak. Pero kung nakailagid sila sa iyaha o kanang mga tao na himong produkto niya, wagid na siya tao nga failure na tao. Because the discipline nga iyang gihatag, the guidance nga iyang gihatag, dako kay kag makatunan. Dako kay kag anybody nga imong makaistorya, mo ginailang grateful kaayo sila nga naka-work sila with boss. And kanang comment no, kanang it's both a challenge and at the same time ano siya compliment and a challenge. So it's a big challenge for me kang makuha ba nako ang abtan pod nila sa taghang balaod nga ilang napasa sa projects, the concreting projects, the schools mismo, edukasyon. Mo gid na ilahang gusto manggod. Kadaghan og kung ma-meet ba pod nako ang ilahang gusto nga mahitabo para sa Zamboanga del Sur. But I believe I can. I believe I can. Kana lang. I'm thankful at the same time being challenged. Yeah. The greatest learnings, lessons or advice nga nakuha nimo gikan ni former Governor Tony and Congresswoman Auding? Sa ako ang I think it's to never stop learning. Okay. Mo na akong nakuha. Yeah. Nga dili pwede nga bisag na humana ka mo hunong na lang ka. So it's really not to stop learning. Yes. All right. Okay. Daghan pang mga pangutana nga gusto ko ipasupot pero kabalo ko sa ato magkaigsuonan. Ako lang i-open, hopefully na patay part 2 pohon sa ato ang programa. We will be giving time also to Mayora para sa ato magkaigsuonan nga naglantaw karon. Some message or some phrase or some quotes nga pwede na to ihatag. First, para sa ato ang mga kababayenan. Para sa mga kababayenan, di ba, you're considered as ilaw ng tahanan. So do not let anybody dim your light. So that you can be light to your children and to your communities. How about sa ato ang mga kabatanunan, sa ato youth? Kabatanunan, your dreams doesn't have an expiration date. Yeah. So take a deep breath and have the courage to begin again. Growth comes from persistence, not perfection. Oh, that's nice. Lastly, Mayora, mensahe nato sa ato ang mga kinatibuk ang katawan sa Zamboanga del Sur, especially pagpaila-ila puhon-puhon, magtuyo-tuyo ka sa ato ang mga kabaranggayan, sa mga kalungsuran. Mensahe mo para sa ila. Ang good governance is not just, good governance is a demand from the people. Kung gusto ninyo og kausaban para sa saktong programa o gobyerno para sa tanan, we need to demand good governance. From the people we choose na atong mamahimong leader. Kaya ang gobyerno, dili lang para sa isa, gobyerno sa tanan, para sa asensong katilingban. Okay. Once again, Mayora, daghang kaayong salamat sa imong oras, sa imong panahon, o sa imuhang manindot kay mga words of wisdom, inspirasyon para sa ito magkaigsoon na naglantaw karon sa ito ang Waway Speaks. And of course, palihugos ako flowers, gamay lang nga ito ang kuan kanang bouquet of flowers for you, Mayora. Daghang kaayong salamat sa imong time o sa imong Thank effort. you very much. Salamat Thank kaayo. you. Ayan. And of course, isip pagpamanamili sa atong makaigsunan sa Waway Speaks, akong pasalamat ko sa tibok na kong production staff na akong nakauban karong adlaw. And sa ato ang mga kaigsunan nga gusto pa nga mo request, no? Mo request kinsa sunod nako nga mahimong guest, bisan si kinsa, basta open ang akong programa para sa mga kaigsunan nato nga gusto magpaila-ila sa ato ang mga katawhan through social media. Waway Speaks is open to everyone. So once again, salamat kaayo, and Mayora, God bless, good luck, and our prayers for you. Para Thank you very much. Sa umaabot. Daghang salamat sa tanan. Waway Belen po, mga ka-RN, daghang salamat. God bless everyone. Sinsa siya, sila ang mga taong nandang nga mo serbisyo. Kinsa sila, atong ila-ilahon o atong nga susuyhon.